Hello everyone! It's been a while since hindi po ako nakapag-vlog. And kumusta po tayong lahat? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan kahit saan man tayong sulok ng mundo. Hindi po ako nakapag-vlog since April kasi namatay po yung aking mother and it's very hard especially sa akin na araw-araw ko siyang ah, kausap. Umaga, pagising ko, nakakausap ko siya. Pagtulog ko, nakakausap. Before ako natutulog, nakakausap ko rin siya. Kasi 12 hours po ang ating difference to Philippines at dito po sa Canada. Ah, napakahirap po pala ng pag mawalan ka ng isang nanay. So, nag-decide ako na after 2 months, nag-decide ako na mag-vlog kasi wala na po akong ginagawa kundi in the middle of the week, in the middle of the day, naiiyak pa rin ako. Even now, I'm controlling myself kasi hindi na po maganda, hindi healthy. Siguro, hindi sa hindi ko tanggap, hindi sa doubts ako sa will ni Lord. No. Dahil lang po sa nami-miss ko siya everyday. Losing a mom is hindi madali. Nobody, as what I have always said, nobody is ready for death. Kahit po alam nating may mga sakit yung ating mga mahal sa buhay, pag darating na po yung time na yon, hindi tayo ready eh. 'Di ba nga, sabi nila, maging handa tayo kasi anytime ang ano daw talaga ang death is parang pagnanakaw or magnakaw sa bahay mo na bigla na lang darating. So, ganun din po yung nangyari sa amin. Yung papasok ka lang isang umaga and then kausap mo pa siya nung mga araw na yon. Tapos, magulat ka na lang, makareceive ka na lang ng text na she is in the hospital. Bakit ko nga ba ito sinishare sa inyo? Kasi this is my one way of expressing, my one way of comforting myself. And so with my loved ones na unti-unti po, we need to let go of the feelings. Hindi natin talaga yon malilet go as 100%, but what I'm trying to say that letting go is yung hayaan na lang muna natin yung panahon ang mag-heal. Hayaan natin na si Lord na ang bahala mag-touch sa ating mga puso na unti-unti nating matatanggap. Tanggap naman pero nandoon yung nami-miss ko siya eh. Every day na pagising ko, instead of, di ba after natin, pagising natin, mag-pray tayo, then right after talaga nun, ang aking daily routine is, I will pray and then I will message her, good morning, good evening, ganun. Just a simple message lang para makumusta ko siya. Kasi, yun nga yung way, and thanks to technology na ganun na ating pakikipag kwentuhan sa ating mga mahal sa buhay na malayo sa atin. But you know, bakit ko siya nami-miss ng sobra? I thought, pag tumatagal na, medyo okay ka na eh. Tanggap mo na. Unti-unti. Pero hindi eh. The more na, or lalong tumatagal, lalong siyang na-miss. Hindi ko alam kung hanggang kailan, pero I think kailangan kang masanay. Kailangan kang masanay na wala na siya. Kailangan kang masanay sa pain, sa sakit na meron ka. Di ba?
sabi nga nila, you will get used of the pain. It will not disappear. Lalo na pag anak. Dati, ang bilis natin, if it will not happen to you personally, mabilis tayong magsabing sa ating mga friends na just be strong. Hold on, kasi may mga anak pa kayo, nandiyan pa kayo. It's very easy. Pero pag nandiyan na pala sa'yo, napakahirap. Yung bang hindi ka sanay sa buhay na wala. Ako naman, ninonormalize ko yung buhay ko everyday because I am old already. Ayoko rin naman na maapektuhan yung health ko. And then, may pamilya din po akong sarili. At may tatay pa ako, nandun pa yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko. So, kailangan natin ituloy ang buhay. But then again, hindi mo maiiwasan eh. Yung bang, bigla ka na lang naiiyak. Bigla ka na lang, yung bigla na lang tutuyo luha mo. Kahit nga noong last Sunday, nung kumanta kami, I did not expect po may patrol, so maingay. Kumanta kami and then bigla na lang ako nahinto doon sa pulpit, hindi ako nakakanta. Kasi usually pag kumakanta kami, yung nanay ko, nanonood yun kasi hindi yun sleeper. Kumbaga hindi good sleeper. Late siyang natutulog, minsan natutulog siya ng maaga-aga tapos nagigising siya in the middle of the night kasi nagugutom, may mga naramdaman siya. Kaya alam ko, kasi sinesend ko yung link sa kanya, alam ko na nanonood siya. Kaya that way, kahit nasa church ako, I still missed her. Walang araw, walang moment na hindi ko siya namimiss. Maybe, sabihin niyo it's OA, or kung ano man ang itatawag niyo, pero iba eh. Iba pag mahal mo at magulang mo ang mawawala. Lalo na pag nanay mo. Kaya, I'm making this video to advise or to share na wala talagang permanente sa mundo. And life is really short. Though my mom is already 77, pero syempre gusto ko pa rin siyang mabuhay. Gusto ko pa rin sana siyang makasama. But hindi eh. Iba ang plan ni Lord. Alam ko, she is in good hands now. No more pain, no more sacrifices, no more worries, no more sleepless nights. Pero minsan, naisip ko, ang daya niya. Sabi ko sa asawa ko, minsan, napaka-unfair ni nanay. Kasi, she only thinks of herself. Hindi niya inisip yung naiiwan niya. I'm sorry, pero minsan may isip mo yun eh. Pero syempre, at the end of the day, will pala ni Lord ang masusunod. Ilang beses kong tinatanong si Marlo, yung asawa ko, will ba talaga ni Lord na mawala si nanay? Will ba talaga ni Lord na hanggang doon na lang yung buhay niya? Isa lang ang ibig sabihin nun, sabi ng asawa ko. Yeah. Will talaga ni Lord yun. I have my own regrets. Kasi, ang dami kong na-miss. Gawa ng pandemic, lagi naman kaming umuwi dati nung nasa UAE pa kami. Pero nung nag-Canada kami, ang hirap eh. Kasi ang aming status is hindi naman kami permanent residents. Hindi naman kami citizen.
temporary workers lang kami. Like, mga work permits lang kami. We can go home anytime. Pero syempre, ang mahal. Hindi po katulad ng UAE life namin na napaka daling umuwi kasi kasama yun sa package ng company ng husband ko before. Pero this time, it's really different. Nung umuwi nga kami ng anak ko, ang pamasahe namin through PAL is 3,300 each. So that is 6,600. Dalawa kami. So paano na kung apat kami? Pero yun kasi ang nasa isip ko noon, di ba? Na I am thinking that nanay and tatay are still okay. Especially si nanay. Though alam kong may cancer siya way back in 2021. Pero since naoperahan siya, okay naman siya according to her. So, the only regrets I have is, sana. I have a ifs and buts, but yung sana, nakauwi kami. Sana man lang nakabanding ko siya. Though araw-araw ko siyang nakakausap, pero iba pa rin yung matatouch mo siya. Iba pa rin yung mahahag mo siya. Iba pa rin yun, di ba? Yun lang naman talaga ang aking regrets. Na hindi ko siya nayakap for the last time. Grabe kami magbiruan, grabe ang aming kwentuhan, pero iba pa rin yung personal mo siyang makakausap. Kaya ko nagawa itong video na to because I just want you to do kung ano yung dapat nyong gawin habang ang mga mahal natin sa buhay ay buhay pa. Because kung wala na sila, wala nang saysay ang lahat eh. So, kung makapag-usap kayo, don't forget to say I love you, I missed you, kasi naririnig pa nila yun. Nung nandun nga sa Pilipinas, siyempre nandun ako sa totoong pangyayari, di ba? Pero nung last night niya, I am very strong. Nag-necro kami. I speak, but I cried, but not much. Kasi I am very strong during the time. I was so strong during that time. Bakit? Lagi ko siyang naalala. Sabi niya kasi minsan, siyempre sa araw-araw naming pagkukwentuhan, kung ano-ano na lang pinag-uusapan namin. Number one, sabi niya, yung mga necrological services na yan, wala na naman yan silbi eh. Hindi na naririnig. Kahit anong I love you mo, kahit anong sasabihin mo, hindi na maririnig ng mahal mo sa buhay. Kaya ako naman, ginawa namin yun just to let people know that this is my mom. This is how she is. Ito yung buhay niya, ito yung influence niya, ito yung pagmamahal niya, ito yung nagawa niya sa buhay naming magkakapatid, sa pamilya namin. Pero, on the other side of that, inisip ko siya. Siguro kung buhay siya, kung makapagsalita lang siya, ayaw niya ng ganun. Kasi sabi niya sa akin, ayoko ng ganun. Di na naman maririnig. Kahit nga yung pag-iyak ko eh, sabi niya, pag ako namatay, huwag kayong iiyak-iyak. Ikaw lalo na. Kasi hindi ko naman makikita yun. Hindi ko naman maramdaman. Hindi ko naman maririnig. But why I cried? Because I missed her. Yung bang nandun yung longing na sana ganito, sana katulad ngayon, habang nagba-vlog ako, nakakausap ko siya after. Or bago ako nag-vlog, nakakausap ko siya. 'Di ba? May mga ganun sanang senaryo. Pero, ganun pa man, still, we believed na unti-unti, tatanggapin natin talaga na it's the will of God. May mga what ifs and buts tayo. Pero, siyempre human being lang tayo, di ba? Pero, at the end of the day, si Lord pa rin ang nakakaalam kung kailan tayo niya kukunin. So, to end this vlog, I would like to share the
saying na, or I would like to say na, express your feelings while buhay pa yung ating mga mahal sa buhay. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan sila. Hindi natin alam, bukas makalawa, pagising natin, wala na rin sila. Huwag na tayong mag-hold ng grudges. Huwag na tayong ano nga ba yung pagdumot sa Bisaya? Hindi yan hold grudges eh. Huwag na tayong magdamdam pa. Kung ano man, isettle ka agad natin ang mga issues. Though kami ng nanay ko, never po kaming, although may mga arguments, kahit nag-uusap kami, pero wala kaming away. Hindi kami nag-aaway. Siguro noon, may mga arguments, pero lately, after nung nagsimula yung operation niya, nagsimula yung pandemic, wala. Puro lang talaga happy moments ang naalala ko for how many years. So, doon lamang po. Sana may na-share akong maganda at I hope na magiging din natin yon, lesson sa buhay, or lagi tayong mag-remind sa ating mga loved ones na we should say or express kung ano yung nalamdaman natin while they are still here on earth. So thank you for watching once again, and see you on my next vlog. Bye for now. God bless.